no? So may mga iba talaga na sa simula't simula pa lang ay tumututol, yan na yung ginagamitan ng entrada, 'di ba, no? Yung Pero marami aso. din, pero marami din na nadadaan naman sa sa usapan, 'di ba, no? So, siyempre, ang hinihingi diyan ng mga Espanyol ay sila, yung mga tao ay mag-convert sa Christianity, Okay. kilalanin yung overlordship ng Mga hari Kastila. ng Espanya. So, accept the king. Oh. At bayad. Nung mga kaukulang mga buwis o tributo. Well, yan yung yan yung interesting part. Kasi syempre, ang kausap ng mga Espanyol ay yung mga dato, di ba, no? Pero yung mga dato, libre doon sa Siyempre. libre doon sa may Kasi buwis. ganito yung logic dyan, Yung mga tao may sinusundan na. Yan yung mga dato at yung kanilang pamilya at mga kaibigan. Na, isang pwede kong gawin dyan, ako Kastila, pagpapatayin ko lahat yan. Obosen, patayin. Tapos, ang mangyayari, makukuha ko na yung loob ng mga tao. Hindi naman ganun. Hindi pwedeng ganun So, ang mangyayari, kailangan mong kakuntsabahin ang mga dato families na ito upang sumama sa iyo. At ang nangyari dyan, sila yung nilibre na mga Kastila sa buwis at sila yung mga hinayaan na maging mga pinuno o mga tinatawag natin eventually na gobernadorcillo at mga kabesas de barangay. Mga Indio to, pero dato family at eventually sila yung magiging mga elite ng ating lipunan. So, ang tawag sa kanila ba ay Mga prinsipales. Prinsipalya o prinsipales. Okay. So, parang suhol yun. Suhol para makipag-collaborate. Ang hindi masyado na ipapaliwanag ay kung bakit papayag yung mga yung mga prinsipales Pero sa alam mo- Spanish rule. Pero alam mo, may pwedeng paliwanag dyan si Professor Villan Kasi, ang tingin ng iba, kataksilan sa bayan yung ginawa nila. Pero alam mo, sa unang panahon, wala pang konsepto ng inang bayan noon. Ang bayan nila ay yung kanilang komunidad. So, ano ibig sabihin nun? Kung sa tingin nila, makikinabang sila sa mga Kastila, yun ang kanilang way para ma-ensure yung kaginhawaan, survival. Di ba? Pag nakita nila, kahit sabihin mong hindi force yung ginagamit ni na Salcedo noon, hindi mainly force ang pinangsakop sa atin. May mga dala din silang matitinding mga gamit. Tulad ng mga tawag Siyempre doon, meron din. yung Arquebus. nila, arquebus, yung barel, tapos yung espada harroper, mahaba yun. So, ibig sabihin, kung gumamit man ng force ng Kastila, matindi din yung puwersa na pwede nilang gamitin sa'yo. So, for your survival, makipagtulungan ka na lang. Yun yung tingin ng iba. Pero hindi naman din na bahagang buntot ng mga Pilipino doon, di ba, no? Kasi siyempre, hindi lang naman din yung armas ang dala ng mga Espanyol, no? You have to understand na bago sila magpunta dito sa ibang parte ng bansa, unang-una na nila nakuha, siyempre nakuha na nila yung Cebu sa may di ba, no? Cebu, saka may Panay sa may Visayas. Pero ang kasunod niyan, aakyat sila, kukunin nila yung Maynila, di ba, no? And this is something na dapat maintindihan ng mga tao, especially pag napag-usapan yung Tondo conspiracy, di ba? Na yung Maynila kasi parang central nerve system siya nung napakalaking lugar dito sa may sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Kasi at ito nga, parati ko tong nabanggit ko na doon sa isang lektura natin sa may Gateway Gallery, 'di ba, sa Proyekto Live. Binabanggit ko nga, siyempre, problema ito ng generalization. Pero sinasabi ko, na nung unang panahon, mas mahalaga ang komersyo para sa mga Pilipino kaysa sa agrikultura. Oo, ibig sabihin, hindi talaga tayo agricultural country. Yun ang lagi mo sinasabi. Ang talagang lakas ng Pilipino ay komersyo. So, anong ginawa ng mga Kastila sa komersyo natin? Kaya nga importante yung Manila kasi sentro siya ng komersyo dito sa sa Northern Philippines, 'di ba? Kaya ang mangyayari, once na nakuha ng mga Espanyol yung once na makuha ng mga Espanyol yung Maynila,
medyo magkakaroon sila ng control doon sa daloy ng komersyo. So, ibig sabihin ko, aagawin ng mga Kastila yung dating sa atin na komersyo. Oh. Kasi siyempre ang komersyo naman dyan ay nanggagaling din halimbawa sa mga Chino, di ba, no? Tsaka sa mga Hapon, mga Correct. produkto na ganyan. Na siyempre ang puntahan din naman ng mga yan ay dito sa may Maynila. Kasi yan nga yung it makes sense kasi hindi naman retailer yung mga Chinese at saka yung mga yung mga Hapon Oh. Ang sistema nila, kumbaga parang naghahanap sila ng bagsakan Ng mga goods na pinoproduce nila. Yung goods nila, dadali nila, ibabagsak nila yung bulto-bulto. Pagkatapos, yung babagsakan nila, yun ang magre-retail sa ibang bahagi ng sa ibang bahagi Yun ang ng mundo. Pilipinas. So ang tawag nga diyan is pwede mo nga sabihin tawagin yan na na entrepot, 'di ba, no? Kasi entrepot. ang idea ng entrepot Ano yung economic term yan? ang idea ng entrepot ay isang lugar kung saan nagpapalitan ng Kalakalan. ng nagkakalakalan yung mga tao. So, marami na rin talagang mga eksperto nagsasabi na entrepot yung 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 Maynila, no? Bago pa dumating yung mga Espanyol at saka lalo after dumating Yung mga Espanyol. In fact, dahil doon sa opportunities na inopen up nung tinatawag na Manila, Acapulco, Sevilla, Galleon Trade nga, yung mga Chinese nga nagpuntahan dito at dumami yung population ng mga Sangley na tinatawag. Kasi meron na nakikipagkalakalan ng mga Chinese before. Pero pagdating ng mga Espanyol at dahil tama ka doon, dahil doon sa may kalakalang galyon, dadami yung mga Chinese traders na tsaka Japanese Chinese at Japanese traders na pupunta. Magsisettle nga sila sa parts ng Maynila. Halimbawa, yung mga Hapones sa Paco sila, doon sa Dilao. Tapos itong mga Chinese naman dito sila sa may, alam mo tong batas niton? Yung Loton? Yan, tinatawag na Parian noong unang panahon sa labas ng Intramuros. Diyan sila, yan yung kanilang, kumbaga, ghetto. Ayan ang ghetto. Van, ano ba? Okay. Batas niton, Loton, no? So kailangan maintindihan 'yon kasi kailangan natin ipaliwanag kung paano magsisimula yung ugnayan ng mga Pilipino at mga Espanyol, Correct. no? Kasi hindi po pwede na ang generalization natin dyan is dahas ang ginamit ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Kasi magmumukhang duwag ang mga Pilipino kasi sobrang dami ng Pilipino, sobrang konti ng mga Espanyol, hindi Tapos sila tayo yung makalaban. Di ba? Hindi ganoon Ang magandang paliwanag dyan at saka ang lohikal na paliwanag talaga dyan is once nga nakuha nila yung mga major na mga entrepot cities dito sa may Correct. Pilipinas, kagaya ng Cebu, Bigan. tsaka ng Maynila, medyo makukumbinsi mo na yung mga maliliit na mga komunidad na nabubuhay sa pakikipagkalakalan din sa may Maynila na makipagkasundo na rin sa mga Espanyol. Kasi pag inaway mo yung mga Espanyol, katulad na nga na sinabi mo, may mga arquebus yan, May mga mahabang espada ko, pero... Tapos, kahit naman manalo ka sa kanila, sa bakbakan, di ba, no? Ang mangyayari rin, ang tanong din, anong mangyayari doon sa ikinabubuhay nung komunidad mo? Kasi malaking porsyento nga ng ekonomiya ng iyong community. Ay nakasalig na doon sa entrepot. Oo, yung sa pakikipagkalakalan sa may Maynila. So, it makes sense na hindi ka na lang lalaban. It makes perfect sense for the survival of your people. Diba? Kaya nga, tawag nito, kaya nga, ang talagang lalaban, numero 1 dito sa mga Espanyol, yung Tondo Conspiracy, di ba? Na in short, yun yung old, sinasabi din Old elite yun. Tsaka yun yung old na trade, Correct. political, tsaka economic nabanggit na natin networks to. Oo. na nandun. Kasi,
yun nga yung ano once na makuha mo nga yung Maynila, northern part of the Philippines, iyon na yan Kasi dahil doon sa may connections na yan. Yung mga ilog. Siyempre, ibang usapan yung yung Kabisayaan tsaka Mindanao. Lalo yung diba? Mindanao, hindi nakuha ng mga Ibang Kastila usapan yun. Kasi siyempre, iba naman ang trade network doon. Ipinaliwanag na rin naman natin to doon sa ating previous episode, di ba? So, once na makuha, yun nga sinasabi ko, once na makuha mo yung Maynila, medyo okay ka na. Kasi nakakabit na sa Maynila yung Pampanga, nakakabit na dyan ang Laguna, nakakabit na dyan ang Rizal, Batangas. Yung mga at saka kahit yung yung Bicol, Libmanan. Bicol. All the way to hanggang kahit nga yun, sa mga Pangasinan, Ilocos, lahat Maynila. nagkakakabit-kabit na yan dahil nga doon sa entrepot trade. No? So, yun yung kaya nga matindihan yung bakbakan sa pagitan nila Martin de Goiti tsaka nito nila Suleiman. Oo, kasi parang nilaban ni Sulaiman Oo. na manatili sa kanila yung entrepot Crown jewel yun Yung Crown Maynila. jewel yun. Oo. So talagang bakbakan talaga yun. Okay. So ganun yung sitwasyon, no? Ganun yung sitwasyon. Tapos syempre, dadagdag pa sa prestige ng Maynila, katulad ng binanggit mo. Dadagdag pa sa prestige ng Maynila yung galleon kasi yung volume ng trade sa may Manila lalaki ng gusto dahil sa galleon. So, kung dati-rate napakahalaga na ng Maynila para sa mga sa mga arteries na nakakabit sa may Maynila, mas lalong magiging mahalaga yung Maynila. Kasi kokonekta na sa ibang bahagi ng mundo Yung volume nga kasi, yung volume, no? Pag binasa niyo yung ilang mga marami ng mga nasulat dito, hindi ko lang na-memorize yung mga authors ngayon. Ang sinasabi nila, kasi generally, pinaniniwalaan ng mga tao na hindi involved ang mga Pilipino sa kalakalang galyon. Which is true kasi, in a way, kasi hindi sila yung nagkokontrol. Karamihan ng mga goods na binibenta sa galleon ay Chinese goods. Chinese. Pero itong nakakalimutan ng lahat. Tulad na sinasabi mo, lumalaki yung number ng mga Chinese tsaka ng mga Japanese na pumupunta dito sa Pilipinas bago isara ni Tokugawa Ieyasu yung Japan. Tokugawa period. So, lumalaki yung dami ng mga Chinese tsaka Japanese na nakikipagkalakalan dito, entrepot trade sa may Maynila, no? Lumalaki yung demand for food. Kasi siyempre, hindi naman mga magsasakay ang mga yan, pero kakain niya mga yan, di ba? So, ibig sabihin, nagkaroon ng demand for agricultural mga rice. Kaya nga, maize. yan ang isa sa mga unang magiging pressure points. Kasi lalakas ang demand ng Maynila sa pagkain. Hindi lang yung mga Espanyol ang pakakainin mo. Pakakainin mo rin yung mga Chino, yung mga Hapon. Lahat yan pakakainin mo, di ba, no? Pati namin sila, yung local population. Pati yung local population. So, ang mangyayari is, hindi sanay yung agricultural production natin na mag-produce ng ganyan kalaking surplus. Kasi, ang ginagawa lang ng mga agriculturists natin subsistence Ibig sabihin, kung ano lang yung kailangan nila, yun ang isinasaka ng community nila. Hindi sila gumagawa ng surplus para sa mas maraming tao. So anong mangyayari dyan? So, ang dyan? mangyayari dyan is magkakaroon ng inflation. Kasi, alam mo ba't magkakaroon ng inflation? Kasi tataas yung demand Kasi mas marami nang gusto ng pagkain, di ba? Kasi dumami yung mga tao. Pero yung supply, law of supply and demand yan Pag mataas ang demand, mababa ang supply, tumataas yung presyo, inflation. Di ba? So yun yung naging problema nila. Sobrang hindi enough yung supply kumpara dun sa demand para sa pagkain. Okay. Pero siyempre priority ng mga Espanyol yung Maynila at saka yung galleon trade kasi yan ang lifeblood ng Maynila. Correct.
That's why iimbentohin nila yung Vandala system. So ano pipilitin nilang mag-produce yung mga probinsya? Di ba, ang Vandala, ang sistema ng Vandala Di ba yun yung sinusuot sa ulo? Hindi. Wag ganon. Hindi naman well-oiled yung mga komento mo eh. Wag ganon. Ganito yung sistema ng Vandala. Inimbento ito ng mga Espanyol para obligahin yung mga magsasaka na itinda yung mga produkto nila sa gobyerno. So, imbis na kanila lang o sa pamilya nila o sa mga kabagang nila, mapupuwersa ngayon. Uunahin mo Oo. ngayon na ibnabentahan yung gobyerno. No? Now, siyempre, Mga kaibigan, hindi basta-basta na ipapaliwanag ng ganito ito, no? Dahil hindi naman lahat ng mga gurong katulad namin ay mayroong alam sa political economy. Pero ito, pinapaliwanag ni Van. Tingnan ito, matututo tayo dito. O, sige, Okay. ano yung nangyari dyan? so, may problema yon, 'di ba, no? May problema yon. Kasi siyempre, bibilhin ng gobyerno. In fairness naman sa kanila, binibili nila. Hindi nila kinukuha. Oo. Pero sabi nga ng mga economic historians, ito ay isang indirect form of taxation. Bakit? Bakit? Kasi binibili nila yung pagkain, yung mga agricultural products, fixed price. Ibig sabihin, mas mura. Kasi Mas mura siyempre, ba? mas mababa yung presyo kaysa sa market price. Fixed Bakit? price. Oh, kasi di ba kakasabi lang natin, pag mataas yung demand, mababa yung supply, yung presyo ay tumataas. Oo. Pero ito, kahit ano ang supply, fixed price. Fixed price. So, lugi ka. Lugi ka. Kasi alam mo, magmataas yung demand, ang gagawin dyan ng nagtitinda, ay tinataasan niya yung presyo pag mataas yung demand. Kasi, pag mataas yung demand, kahit mataas yung presyo, bibilin ng ano eh. So ngayon, parang ang nangyayari ngayon, lugi yung magsasaka, pero yung Kastila na makumuha ng ano, sila yung kumikita kasi Sila yung kumikita. naitataas sila yung presyo. Itataasan nila yung presyo ngayon ng benta sa may Maynila. Ano yung mga sinasabi ng mga ibang mga historians na minsan promissory notes lang yung naibibigay? Yan pa ang isang problema. Oo, Yan pa ang isang hindi problema. bayad, no? Oo, yan pa isang problema. Imbis na magbayad sila, no? Imbis na magbayad sila, IOU ang binibigyan nila, promissory note. So ibig sabihin, in a way, tama yung sinulat ni Andres Bonifacio doon sa dapat mabatid ng mga Tagalog eh. Tama yan. Na tinanggap natin yung Kastila, hindi yung parang uto-uto tayo, pero actually, tinanggap natin silang kaibigan, pinaniwalaan natin yung pangako nila na bibigyan tayo ng mas maliwanag na sibilisasyon, mas magandang buhay. Pero ito na, nagsisimula na by the 16th century, 17th century, yung mga cracks na katulad nito na maganda sana, bibili ng gobyerno yung, meron ka ng buyer diretso. Pero hindi Diba? nga maganda yun eh. Kasi actually sarili mo ng konsumo yun eh. Correct, pwede mo kainin. Kaso obligahin ka ng gobyerno na bilhin. Ang mangyayari Ang dami pa marami sa mga earliest revolts ay dahil sa Vandala. Tingnan nyo to. Ganon din, meron din yung tinatawag nating monopolyo na ipapatupad pagdating ng mga 18th century yan. Oo, 1700s. 1700s. Oo. Kasi di ba ang mangyayari dyan, halimbawa, Ilocos. Yan Ito ang pinaliwanag mo sa akin eh. Yung Ilocos, hindi talaga mahirap na kasi sinasabi nila kaya daw kuripot yung mga Ilocano kasi mahirap dahil daw sa terrain. Actually, ang nagpahirap sa mga Ilocano, hindi yung terrain. Yung gobyerno. Yung nangyari nung panahon ng Kastila. Kasi di ba, ito naalala ko yung usapan natin nung nasa Bigan tayo. Nagkaroon ng monopolyo sa tabako na supposedly ito lucrative para sa mga Kastila. Pero Kasi bago kay pa sa Basco tabako, yan, pero Basco. bago pa sa tabako, sinimulan ng gobyerno yung monopolyo sa alak. Yung Basi. Oo. Diyan pa. Meron Kaya bang mga nagkagulo. monopolyo sa rice sa ibang mga lugar? Hindi May mga masyado ganyan? Hindi. Ang minonopolize, nagkaroon ng mga monopolyo ay yung doon sa mga yung high demand na mga crops. Oo. So yung rice hindi pa masyadong high demand pala noon. Ang sigarilyo. rice kasi, ang problema kasi dyan sa rice, hindi hindi consistent hindi consistent yung production kasi minsan maganda yung ani, Minsan babagyo. minsan so hindi siya masyadong
Na minsan minsan sa sobrang ganda ng produksyon sa rice, nag-i-export tayo ng rice sa sa China eh. Even Noong before- panahon ng Kastila, Oo, nag-export tayo sa baliktad na ngayon. Oo. Kaya unpredictable kasi yung unpredictable kasi masyadong sensitive na crop yung Rice. yung rice eh, no? Pero yung yung mga Tobacco. alak, Tobacco. no? Yung mga alak, well, syempre depende yan kung saang bahagi ka ng Pilipinas, di ba? Kasi ibang parte ng Pilipinas, yung alak ay ginagawa sa sa yung tuba o tsaka galing Sugar sa cane. Sugar cane yung Hindi, basi. sa Basi ano- sugar cane, di ba? ang base, Oo. Pero ang tuba ay galing sa Nyog. nyog. Eh. Nyog, oo. Yung sap, 'di ba, nung So, Yung sap- napatay ba yan? Yung 44? Wag na gano'n. Sorry Wag po. na gano'n. Sorry po. Oh. So, ang coconut dito sa Pilipinas, walang pagkaubos yan eh. Tsaka yan ay hindi na, although may mga kokolisap ngayon, pero nung Oo. unang panahon, wala naman. Walang kokolisap, wala yan. So, Tree of tuloy-tuloy life. lang. Oh. So, inaano nila Oh. yan, may mga dyan, may mga monopolyo dyan. Oh. Kasi, ang purpose nga ng monopolyo Monopolyo. is siguraduhin yung kita ng ng gobyerno, 'di ba? Ang monopolyo essentially ay parang bandala system din. Na ganun din obligado ka rin na ibenta mo sa gobyerno yung yung produkto mo at sila yung magpe-presyo, 'di ba? Kaya nga may issues, so tama 'yun sa tobacco, alak. Balikan natin yun, nangyari sa monopolyo sa tabako. So, ang ibig sabihin ba ito, correct me if I'm wrong, nung ipinatupad yung monopolyo sa tabako, ibig sabihin, lahat ng Ilocano, nasakop ng area na monopolyo, lahat tabako dapat yung itanim nila. Yan, oh. So, ibig sabihin, ganito yon. Ibebenta nila yung tabako sa gobyerno, hindi sila pwede, totoo to, pag monopolyo, bawal itong ibenta sa iba. Hindi mo siya pwedeng ibenta sa Chinese, hindi mo siya pwedeng ibenta sa kababayan mo, kailangan mo siyang ibenta sa gobyerno. At dahil nga kulang yung binibigay sa'yo, at meron bang nagtanim ng palay sa inyo? Wala. So, ibig sabihin, kailangan mo ngayon Mag-export ka. bumili ng Import, palay. import. Bumili ng palay, sa kanino ka bibili? Sa malayong lugar. Sa malayo. Pwede ba sa gobyerno sila bumili? Hindi Ng mas malaking sure, eh. presyo. Hindi ko sure kung Pwedeng ang ganun, gobyerno nagsusupply. Basta, But whatever it is, iaangkat pa nila yung Correct. yung bigas. So, nagmamahal yung presyo. kaya naghihirap din yung Ilocos because of that, no? Gayon din yung basi doon sa anong tawag dito? Anong pangalan? Pidig. Pidig Ilocos Norte ito. Wala pang Ilocos Norte noon, Ilocos. Ano 'yan? Nagkaroon ng monopolyo sa basi. Ibig sabihin, yung basi na ginagawa ng mga taga-Pidig sa Ilocos, sa mga gobyerno lang nila pwedeng ibenta. So, ang nangyari, syempre, gusto nilang magbentahan sa isa't isa. So, nagkaroon sila ng secret underground trade. Ganun din naman Diba? sa may tobacco eh. Nagkaroon din ng illegal trade. Mm. Oo. Kasi Parang nga- droga. Kasi ang nangyayari nga kasi is that sa mga ganyan, sa mga monopolyo, kahit doon sa may bandala, masyadong mababa yung presyo na bibilhin ng gobyerno sa mga producers. So nalulugo yung mga magsasaka, 'di ba? Kaya sila nagrereklamo. So yan actually, ang dami-daming diyan, ang dami-daming mga pag-aalsa na ginawa yung mga Pilipino dahil diyan sa problemang 'yan, no?